kinakailangan tayong magkasundo-sundo kahit ano pa ang ating political leaning, color, or belief. Ang nakataya po rito ay ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang ninanakaw po rito ay yung buwis na ating pare-parehong pinagpapawisan. Hindi nyo pa ho nahihipo yung inyong pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan, bawas na po yung buwis. Narinig naman ninyo sa mga pagdinig sa Senado, sa Blue Ribbon, na dating pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Mataas ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino sa Blue Ribbon sa ilalim ng pamumuno ni Senador Dante Marcoleta. Ano pong nangyari? Dahil tinatahak niya, papunta siya doon at matutumbok na yung mga malalaking taong may dapat talagang pananagutan, nagkaroon po ng pagpalit ng liderato sa Senado. Hindi po nila pwedeng sabihin, ganyan talaga eh. It's a political game, it's a political exercise, discretion ng mga miyembro ng Senado. Huwag po nating tanggapin yun. Sapagkat nakikita naman natin, merong pinagtatakpan, may itinatago, merong iniiwas ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Binunot ho agad si Senador Dante Marcoleta. Hindi lamang yung mga kasama natin at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Tayong lahat ng mga Pilipino na bumoto kay Dante Marcoleta, ako'y kasama kong kandidato yan, binoto ko yan. May respeto ko riyan. Dapat tayong magingay, dapat natin siyang tulungan. Dahil paano na ngayon ang ginagawang investigation dito sa matagal ko na po itong sinisigaw. Matagal na po naming isinisigaw ito ni Congressman Sid Ungab. In fact, kami po ni Sid Ungab ang nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema na nakabinbin hanggang ngayon hindi dinidinig upang ideklarang unconstitutional. Alin? Ang ating unconstitutional, invalid, illegal, unlawful 2025 national budget. Paulit-ulit kong sinasabi. Hindi lang po yung Alpha Omega construction ang pinag-uusapan. Sinabi ko na po paulit-ulit. Ang ating national budget is the alpha and the omega of corruption in the country. Diyan nakaugat lahat. At ito nga ho, nasa tamang pihit, nasa tamang direksyon yung ginagawang pagdinig ni Senador Dante Marcoleta. Pinalitan si Senador Dante Marcoleta. Sambayan ng Pilipino, magalit na po tayo, magtulong-tulong tayo. Let us help save our country. Hindi ho matatapos ang lantarang korupsyong ito, ang krisis na ating pinagdadaanan, hanggat yung ugat ng korupsyon ay nandiyan sa Malacanang. Kinakailangan tayong madinig. Kinakailangan tayong madinig na hindi na natin gusto at hindi na kaaya-aya ang nangyayari. Hindi kaaya-aya, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, pati po sa ating mga foreign creditors. Binunyag po ito ni Congressman Sid Ungab, yung sinatinatawag na Overseas Development Assistance. Loan po iyon, ODA, Overseas Development Assistance. Loan po iyon. Sa madaling sabi, utang po iyon. Iniutang ng Pilipinas sa mga foreign creditors, bangko, binanggit po yan, nandyan yung sa JICA, nandyan yung sa ADB, nandyan yung sa Korean Bank, napakaraming credible foreign creditors. Pinautang po tayo. 2024, labing isa po yung ibinunyag doon sa pagtatanong ni Congressman Sid Ungab, 11 overseas development assistance o yung big ticket projects. 11 po nagkakahalaga ng 21.6 billion. Ito po yung 2024. 2024. Ginawa po ng mababang kapulungan from 21.6 billion, ginawa lang po nila itong 16 billion. Binawasan nila ng 5 billion. Yung House version po ito ng General Appropriations Bill. 2024 19 Congress pa po ito. Pagdating po sa Senado, yung natirang 16 billion na para sa Overseas Development Assistance o yung counterpart fund ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ginawa pong zero funding ng Senado.
Zero po yung funding na ibinigay ng Senado of the 19th Congress noong 2024. Hindi lamang po yung ODA pala ang kanilang sinizero. Tatandaan ninyo, noong 2024, kinuhaan din po ng 60 billion pesos ang PhilHealth. Kinakailangan natin unti-unti i-breakdown ito. Kagaya nga ho ng aking sinasabi, yung malalalim na at technical na usapin, sisikapin po nating mapasimple upang maintindihan po ng mga ordinaryo sa mga ordinaryo ng Pilipino. Kasama po ako doon, kasama po kayo ron. At I'll take advantage of your time habang kayo po ay nagsusunog ng inyong oras sa traffic at nagsusunog ng inyong gasolina at krudo dahil sa traffic, wala namang subsidiya mula sa talamak na korupsyon ng gobyerno, pag-usapan po natin itong mga higanteng figures na ito. 60 billion po yung kinuha nila sa PhilHealth. 21.6 billion po yung kinuha nila, yung pang-ODA, yung Overseas Development Assistance. May nag-comment po dito, ODA, Overseas, hindi po, Overseas Development Assistance po ang ibig sabihin nun. Hindi po overdose si addict, ODA, ano? Overseas Development Assistance. Ito po yung foreign assisted projects. At noong 2025, ngayong taon, 11 pa rin ho yung ODA funded. Ang total po na nakalagay ay 26 billion. 26 billion. Binawasan po ito ng mababang kapulungan ng 18.6 billion. Pagdating po sa Senado, umangat ng konti, naging final po sa unconstitutional 2025 GAA, 9.2 billion. Ano po ibig sabihin ito? Kinuhaan na naman nila ng 18 billion yung ODA for this year. Imaginein po ninyo 18 billion yung binura nila, ginawa nila, binawas nila sa ODA for this year. Bukod po riyan, yung 74 billion pesos na initial funding ng PhilHealth, nauwi din po sa zero eh. So itong dalawang items pa lamang ay nagkakahalaga na ng 92 billion pesos, higit kumulang. Nasaan po ito? 92 billion. Fast forward po tayo sa ginagawang pagdinig. Sinasabi na dyan, pati nung undersecretary at pati si Secretary Pangandaman ng DBM, pag yung ODA ay pinirwisyo ninyo, it will amount to us paying a commitment fee at yung proyekto po madidelay. Hindi lang ng isang taon, hindi lang ng 2 taon, baka multi-year, 3 years or more. Why? Halimbawa ho kasi, ang cost ng isang big ticket flood control project, halimbawa lang ho, nung ito ay na-estima, inaprubahan, dumaan sa NEDA, dumaan sa DBCC, sa mga foreign funders ay 10 billion. Nag-release po ng 10 billion halimbawa at magagawa po yung flood control big ticket na yan in 5 years halimbawa. So, calculated na po nila yung cost of materials, lahat na po yun yung buong project. Pag ito po, katulad din ng kahit anong construction, pag na-delay po ito ng 2-3 taon, magbabago na po yung halaga niyan. Sapagkat may inflation. Sapagkat mayroong increase or rise in the prices of semento, buhangin, bakal, cost of labor, lahat. Demorahe, yung pagbubodega, yung 10 billion, maaari pong ito maging 12 billion. Halimbawa lamang. So, nawala na yung ating counterpart funding for 2 years, madadagdagan pa yung halaga ng proyekto na big ticket. Ano ang pagkukuhaan natin nung karagdagang gastos? Utangin na naman po yun. Utang na naman yan. Panay na ho tayo utang Kakautang ng mga korap na politiko dyan sa gobyerno. Ganyan po kalala ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kanya yung ating panawagan, help save our country. We have to work together. We have to work together, whether we like it or not.
Kaya isang tabi po natin ang ating personal, political, religious, or cultural differences. If we all agree that we are all Filipinos at galing tayo sa dakilang lahi ng mga Pilipino, kinakailangan po tayong magbigkis-bigkis, magsama-sama. Pag-usapan natin paano tayo makakapagtulong-tulong at kung paano natin maisasalba ang ating bansa dito sa baha ng kurakot, dito sa baha ng korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. No? Kanina sa pagdinig, ang dami yung nagtatanong. Salamat Chris. Si Zealand Laude, maraming salamat. Si Tamara Vaudeville Fox, totoo po ba? Yes, nagpalit na po ng Senate President, kaya yan po yung ating paksa din. Kung bakit nagpalit bigla-bigla nang nagsalita na ho yung paborito ng mga misguided din na nagrarally-rally kuno, galit daw kuno sa korupsyon, ang pinupuntirya yung Diskaya. Lumabas po kanina sa pagdinig eh. Maganda po yung tinanong ng isang senador eh. Doon sa ginang na nagngangalang Sally Santos, higit po malaki ang level ng korupsyon nun. Nagdadala po siya ng cash, 245 million cash. Ibinibigay niya yung pangisi-ngisi pa na Engineer Bryce Hernandez na dati pong nakadestino sa First Engineering District ng lalawigan ng Bulacan. Engineer Bryce Hernandez, sinabi ni Sally Santos at inamin nung Bryce Hernandez, nagde-deliver. Mga kababayan, nata-traffic kayo, yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Maraming salamat sa hakbang ng Maisog Melbourne. Maraming salamat sa inyong mainit na pagharap sa akin, sa ating Pangulo dyan na si Val, maraming salamat. At kay Louie Yambao, maraming salamat. Kay Cheryl at sa inyong lahat, maraming salamat. Mabuhay kayo. Kay Mary Rose, kay Handsome Mechanic, maraming salamat. So dito, makikita natin, inamin ng Mrs. Sally Santos, nagde-deliver siya ng 245 million pesos cash. Nakalagay doon sa mga kahon. Maraming salamat din sa ating kaibigan nakikinig ngayon. Shout out tayo kay Coach Oli. Coach Oli, maraming salamat sa iyong pagsubaybay at pagsuporta. Mabuhay ka. Natatanggap ko lahat ng iyong mabubuting mensahe, pati yung mensahe mo na punong-puno ng pag-asa. Subalit, here we are, confronted again. Nagpalit bigla ng liderato yung Senado. Ang kinakailangan magpalit ng liderato yung mababang kapulungan. Alam mo ninyong nangyayari sa ating bansa? Ang mainit na pinag-uusapan ay yung problema sa flood control, yung corruption sa DPWH, 1.1 trillion pesos. Ang 1.1 trillion pesos na korupsyon for 2025 alone sa DPWH, mga kababayan, kinakailangan malaman nyo ito, mag-comment po kayo na marinig ko rin. At I will also learn from you. Wala pong magaling sa usapin ng paglaban sa korupsyon at wala pong bida pagdating sa pagmamahal sa bansa. Lahat po tayo dyan. Kailangan tayo magtulong-tulong. Yung 1.1 trillion pondo ng DPWH is 17.6% of our 2025 national budget. Ganyan kalaki yung ninanakaw sa atin araw-araw. Ulitin ko for 2025, ang pondo ng DPWH na pinaglalaroan ng mga kurakot sa ilalim ng Marcos administration ay 1.1 trillion. Ang 1.1 trillion ay 17.6% ng ating 2025 unconstitutional national budget. Ganyan po kalala ang korupsyon. Ganyan po kalala ang korupsyon. Ito po'y dapat magalit na talaga tayo at pag-usapan natin ngayong gabi paano tayo magtulong-tulong. Si Dexter Morgan nakakapag-init ng ulo sa nangyayari sa atin ngayon. Dapat uminit pa ang ulo ninyo. Dapat mag-alab pa ang damdamin ninyo. Bakit? Ulitin ko,
San ba galing itong trilyong pisong halaga na kanilang kinukurakot? Hindi ba't sa buwis na pinaghihirapan natin pare-pareho, maliit o malaki, katamtaman lang ang ating contribution, ambag po natin yan dapat sa nation building eh. Eh ano pong nangyayari? Ninanakaw ng mga korap na politiko, naglalabasan ng kanilang pangalan. Yung Mrs. Sally Santos, talo po nito yung Diskaya. 245 million na dinadala nito. Bit-bit niya. Hinahati doon sa Engineer Bryce Hernandez. Yung Engineer Bryce Hernandez, bay, mahiya ka naman. Meron ka rin naman sigurong pamilya, hindi ka naman putok sa buho, meron ka naman tiyak na pinagmulan, di ba nakakaya yung ginagawa mo? Linubog mo yung probinsya namin ng Bulacan, samantalang ikay nagpapakasasa ka sa nakaw na pera. Ang revelation pang nitong Sally Santos, etong Sally Santos, pinangakuan ng Blue Ribbon sa ilalim ni Senador Dante Marcoleta ng proteksyon. Pati si Senador Dante Marcoleta pinalitan. Nanganganib po ang buhay nitong Sally Santos. Dapat po itong proteksyonan. Hindi ko alam kung paano gagampanan ngayon ni Senador Dante Marcoleta. Kilala ko po yung tao, si Senador Dante Marcoleta, lalaki pong kausap yan. Maybe in his own way, he will still find a means or method kung paano niya maproteksyonan yung Sally Santos. Subalit, nagpalit nga po ng liderato. Ito, kargo na ito dapat ng gobyerno. Kaya lang, paano mo ngayon pagkatiwalaan ng gobyerno kung yung gobyerno, ang papunta na po rito gobyerno na mismo ang nasasakdal. 245 million pesos ang binibitbit ng Sally Santos. Sa DPWH, First Engineering District, inaabot niya doon sa Bryce Hernandez. Engineer Bryce Hernandez. Tinuro naman po nito ni Bryce Hernandez, hindi daw niya binubuksan yung mga kahon, basta't binibigay lang daw niya kay boss. Nung siya'y tinanong sino yung boss, ang boss po niya ay si dating District Engineer Henry Alcantara. So ito po yung mga personalidad, kayong mga kababayan natin sa lalawigan ng Bulacan. Natatangi ang pangalang ito, D.E. Henry Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Kung nasira ang inyong kasangkapan, kamag-anak ninyo o kung sino man sa kaanak ninyo kaibigan, tinamaan ng leptospirosis, hindi kayo nakapasok sa eskwela, sa trabaho, nawalan kayo ng kita, nasira ang inyong gamit pang kabuhayan, o kung hindi kaya may namatay na ating kamag-anak o kababayan. Ito po ang mga pangalan na dapat ninyong sisihin at panagutin. Engineer Bryce Hernandez at District Engineer dati na si Henry Alcantara. Inamin nila, tuwing hapon, nagpupunta sa kasino, nagsusugal. Wala pong halaga ang buhay ng Pilipino sa mga ito. Basta't meron silang pansugal at mananakaw sa atin, happy na sila, diretso sila sa kasino. Ganyan po kalala ang estado ng bansa natin ngayon. Si Diskaya, yung mag-asawang Diskaya, kung sino-sino ang pinaparatangang DPWH officials, yung mga chief of staff daw ng mga mambabatas at mga mambabatas. Pakinggan din po ninyo, alam kong iba ay subsub sa trabaho. Ito po ay a little recap of what transpired in the hearing this day sa Blue Ribbon. Sa ilalim po ito ni Senador Dante Marcoleta sapagkat nagbago na rin ang leadership ng Blue Ribbon. So pinag-usapan natin pagdinig dito, nasa tama na po supposedly yung direksyon. Under the stewardship of the able chairmanship of Senator Dante Marcoleta. Dami po, pati sa telepono ko, marami nagtatanong. Yung pagtanggal daw po ba kay Senate President Cheese ay papunta na uli doon sa, eto na nga po ang pinag-uusapan natin, corruption pa lang Papunta na daw po ba ito, mga tanong, sa impeachment, sa mining industry, at dyan sa US war machine, yung trabaho ng CIA. Maaari, pero pag-usapan muna natin itong issue ng korupsyon na dapat nating labanan. Ipakita natin
yung ating pagkakaisa, kahit ano na po ang ating political belief, leaning or color, magkaisa po tayo, labanan natin itong lantarang korupsyon na ito. Nagsalita po yung Diskaya. At sinabi po nila na hindi raw po bababa sa 10% hanggang maximum na 25% ang ibinibigay nila sa mambabatas acting through their chief of staff at yung mga tiwaling DPWH officials. Pagka sinuma po ninyo yung amount na kanilang inilalagay, aabot po lahat ito, wala pa ho yung taxes, yung bidders bond, etc. 50% po nauuwi na sa korupsyon. Ang matitira na lamang po dito, more or less 40 or less than 40% ng halaga ng pondo. Halimbawa po tulay. Ang tulay nagkakahalaga halimbawa, yung kanyang cost ay 100 million. Dahil po sa korupsyon, naubos yung 60%. 40% na lang po yung implementable amount, meaning 40 million. Nagtataka pa ba kayo kung bakit bumagsak yung tulay dyan sa Isabela? Na hanggang ngayon ay hindi ho pinag-uusapan, dinededman nila. Ayaw nilang pag-usapan, ayaw nilang banggitin sa nagaganap na investigasyon. Bakit? Sino ang tatamaan? So yan po yung mga binabanggit na pangalan. Dami yung binanggit na pangalan para lang po makatiyak tayo, babasahin natin yung mga pangalan. Kaya hinahanap ko lang ho. Meron nga po rito, may nag-message. Tama po yun. Pati si Senador Dante Marcoleta, talagang tinanggal. May update po tayo maya-maya kung ano pong nagaganap sa mababang kapulungan. So ang dami pong pinangalanan, nandyan po yung Terence Calatrava, yung dating Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Pag trinace po ninyo kung sino yung Terence Calatrava, related po ito sa asawa ni Speaker Martin Romualdez. Martin Romualdez na naman. Lumalabas po yung pangalan ng Jojo Ang. Congressman Jojo Ang nung Oswag, Iloilo, if I'm not mistaken. Ako po'y nalulungkot. Yung aking mahal na lungsod Quezon, 4 po sa kongresista pinangalanan. Congressman Vargas, Congressman Atayde, dating Congressman Rillo, at Congressman Marivic Pilar. Kilala ko po itong mga ito, kaibigan, yung ilan, karamihan, subalit wala po tayong magagawa. Binanggit yung kanilang pangalan at karapatan po ninyo na i-expect from me nothing but the truth. Binanggit po itong mga ito. Even yung nasa Aklan na si Ted Haresco, binanggit. Yung Dean Asistio ng Caloocan, binanggit. Yung Madrona ng Romblon, kaibigan din ho natin itong isang nabanggit. Yung Rida Robes. Si Rida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan, binanggit din. So ano ang ibig sabihin nito? Ang bukang bibig daw lagi ng kanilang mga chief of staff o kaya yung mismong mambabatas, bata sila ni Martin Romualdez. Paano ngayon si Bongbong Marcos? Di ba? Pinsan mo yan, pinsan buo. Bata sila ni Speaker Romualdez. Yun ang kwento ang salaysay. At ang abutan ng pera, ang sarahan ng transaksyon, diyan po sa Wine Story. Mamahaling restaurant po yan. Tindahan ng mamahaling wine. Diyan po yan sa EDSA Shangri-La Mall. Diyan po sa Ortigas. Meron din ho sa BGC. Mamahaling lugar po ito. Hindi po makakapasok at hindi po kaya ng ordinaryong tao ang pumasok basta-basta rito sa mamahaling lugar na ito. So dyan po daw nagkakasahan ng transaksyon, not necessarily nag-aabutan, pero dyan ang kasahan ng transaksyon. At ang sinasabi po ng mga taong ito, yung mga pinangalangan ng mambabatas, yung kanilang chief of staff, yung kanilang mga DPWH officials, hindi ko lang po nasulat yung pangalan ng DPWH officials na binanggit. Hinahanap ko, antay lang po ng konti. Hinahanap ko lang.
Meron pa pala yung Congressman Reynan Arrogancia ng Quezon Province, yung Congresswoman Antonieta Yudela ng Zamboanga Sibugay, si Mayor Marcelino Marci Chodoro, dinadamay na rin. Imaginin mo yung AGA Party List, Nicanor, Nicky Briones, at Roman Romulo. Di ba? Yan yung mga binabanggit na pangalan. At mabigat po ito sapagkat yung Congressman Benji Agaraw Jr. ng Pangasinan, na pangalanan din po ito. So ano ang implication ito? Isa lang ho ang sinasabi. 25% ng kanilang tongpats o 25% ng kanilang kurakot at korupsyon para daw kay handog alay, para kay Martin Romualdez at kay Zaldico. So mahalaga, tama na po yung direksyon ng Blue Ribbon eh. Papunta na po kay Zaldico. At tingin ko, it's just a matter of time. It's not even a matter of if. It's just a matter of when. When will the Blue Ribbon under Senator Dante Marcoleta issue a subpoena? Invitation first and subpoena kay Zaldico. Yung ilang episode po natin noong nakaraang pagbablog, sinabi ko na inihulog na po si Zaldico and they're doing everything to save him at the expense of you and me, of us, the Filipino people. Pagtatakpan nila ng pilit si Zaldico, hindi dahil si Zaldico ay hero, sapagkat si Zaldico, pag yan ay naipit na, magtuturo na yan. Kung yung Diskaya couple, loaded yung revelation kanina sa Blue Ribbon hearing ni Senador Dante Marcoleta, pag nasukol yung Zaldico, magtuturo yan. At ang corruption goes all the way to the top, higher than the highest position in the legislative department. It goes all the way to the top. Napakasimple po mga kababayan para matuntun kung sino-sino pang, hindi lang si Zaldico yan. Zaldico got around 13 billion total insertion. Bakit ayaw ipatawag nung isang kongresista? Hinaharang. Huwag ipatawag yung Zaldico. Even lumabas na po yung katotohanan na 13.8 billion ang kanyang total insertion. Kahit po yan ay parada lamang o sagasa. Pati po yung termino nila talagang pangwalang hiyaan Parada o sagasa. Parada, papark lang sa'yo. Sagasa, walang delivery. Ghost project. Parada o sagasa, 13 billion po yung Zaldico. Pinakamalaki.